Nag-away sina RJ at Giselle dahil nasaktan si RJ tungkol sa gustong idemanda ni Giselle sina Zoe at Moira. Naungkat tuloy ni RJ ang tungkol sa pagpapabaya ni Giselle sa anak niya. Nasaktan sila pareho sa mga nasabi nila pero nagkapatawaran din sila agad dahil pareho naman sila na gustong matagpuan ang tatay nila. Kaya gustong mahanap na ni Giselle ang tatay dahil si Lolo Pepe lang ang meron siya. Kapag nawala siya, mag-isa na lang siya. Kaya hahanapin niya ang tatay. Pero nangako naman si RJ na hindi mag-iisa si Giselle. Andito lang siya. Samantala, may inihandang plano sina Moira at Zoe para sa pagtatago nila kay Lolo Pepe. Aacting silang mag-ina para hindi mahalata na sila ang nagtatago kay Lolo Pepe. Nagpunta na sila sa Apex dahil nabalitaan ni Zoe na andito sina Giselle at RJ. Naunang nagpakita si Zoe kina RJ at Giselle. Inabutan ni Zoe na magkayakap ang magkapatid. Sabi niya, "Dad, Tita Giselle, may balita na po ba kayo kay Lolo?" Agad na lumapit si Giselle at sinampal si Zoe. Umiyak agad si Zoe. Sabi ni Giselle, "Huwag ka nang magmaang-maangan. Sinungaling ka. Saan mo dinala ang papa namin? Saan niyo tinago?" Nagulat si RJ sa naging reaksyon ng ate niya. Sabi niya, "Ate, huwag mo namang saktan si Zoe." Maya-maya ay sumulpot na rin si Moira. Sabi niya, "Giselle, anong ginagawa mo sa anak ko?" Galit na nagsalita ulit si Giselle. "Isa ka pa, kriminal kayong mag-ina. Saan niyo dinala ang papa namin? Nasaan siya tinago?" Nag-deny si Moira. Sabi niya, "Giselle, matagal na namin sinabi ang katotohanan pero ayaw mong maniwala." Sabi ni Giselle, "Hindi ako naniniwala. Sabihin mo sa akin, saan kayo nagpunta ni Zoe? Bakit pareho kayong nawawala? Bakit niyo dinukot ang papa? Nasaan kayong dalawa? Lalo ka na, Zoe. Where were you the whole freaking time na nawawala ang papa? Come on, come up with an alibi. Try me." Nagkatinginan ng mag-ina. Samantala, naihatid na ni Harry si Regan sa babaan malapit sa bahay niya. Pero bago siya bumaba ay nasabi niya kay Harry, "Sa tingin mo, okay lang si Tita Lynette?" Sagot naman ni Harry, "Sa tingin ko, bother lang siya sa pagkawala ni Lolo Pepe. Kaya siya ganun kanina. And baka iniisip niya na may kinalaman sina Zoe at Moira. At sinabi niya naman rin kanina, masama raw ang pakiramdam niya." Iba naman ang palagay ni Regan. Sabi niya, "Hindi, parang iba eh. Iba talaga ang vibes ko kanina. Ano kaya nangyari sa kanya?" Sabi ni Harry, "Alam mo, Regan, you're overthinking. Masama lang ang pakiramdam ni Tita Lynette. Masyado kang praning. Alam mo yun?" Sabi ni Regan, "Oo na, praning na. Saka alam mo naman sa panahon ngayon, ang daming kriminal dyan sa paligid eh. Wala naman sigurong masama sa pagiging praning. Sige, alis na ako. Salamat ha." Nung bumaba na si Regan, ay nagtanggal muna si Harry ng mga basura niya sa bulsa. Inisa-isa niya hanggang makita niya ang basura na hindi siya ang nagsuot sa bulsa. Nung buksan niya ang kapirasong papel, nakasulat ang "Help." Nagulat si Harry. Nag-isip siya kung sino ang maaaring maglagay nito. Walang iba kundi si Tita Lynette. Inalala niya ang mga kinilos ni Tita Lynette kanina. Kanina umiyak si Lynette na parang ayaw niyang magpaiwan. Sabi ni Lynette, "Ayaw ko lang kasing mag-isa." Sabi ni Regan, "Tawagan ko na lang po si Annalyn para may makasama po kayo." Sabay sigaw ni Lynette na, Wag mong tawagan si Lynette. Pwede na kayong umalis." Bago pa lumabas ang magkaibigan sa bahay ni Lynette, niyakap sila ni Lynette isa-isa. Una si Regan, sumunod ay si Harry. Samantala, hindi makakibo sina Zoe at Moira. Sabi ni Giselle, pagod na ako sa inyong mag-ina." Nagsalita na rin si RJ. "Zoe, alam mo ba kung nasaan si Papa? Please, Zoe, tell us the truth." Umiiyak si Zoe. Humarap siya kay Moira. Sabi niya, "Mami, please, sabihin na natin sa kanila ang totoo." Nanlaki ang mga mata ni Moira. Sumagot siya kay Zoe. "Zoe, are you serious?" Nakikiusap si Zoe. "Mami, sige na, please." Sumigaw si Moira. "Zoe, no!" Pinipilit naman ni Giselle si Zoe. "Zoe, tell us the truth." Naghihintay ng sagot sina Giselle habang nanlalaki naman ang mga mata ni Moira. Sabi ni Zoe, "Matagal na pong nagsabi si Lolo Pepe na nagtatampo siya sa inyo. Kami lang po ni Mami ang napagsabihan niya ng sama ng loob niya. Nagkaayos na po si Lolo at Mami. Hindi na lang inamin ni Lolo dahil baka magalit kayo sa naging desisyon niya ng pakikipag-ayos kay Mami. Umalis na po si Lolo Pepe. Sorry po kung hindi ko po nasabi sa inyo agad."
Nangako po kasi ako sa kanya na hindi ko sasabihin sa inyo. Nagpaalam po siya sa amin dahil masama ang loob niya sa inyo ni Daddy. Nagpunta na siya sa US nang may sama ng loob sa inyo. Sorry po Daddy kung hindi ko po agad sinabi. Maya-maya ay may isang kahon na pinadala kina RJ. Nang buksan nila ay mga damit na duguan. Damit ito na pagmamayari ni Don Pepe. Maya-maya rin ay may tumawag sa cellphone ni RJ. Isang lalaki na nagpanggap na kidnapper. Sabi niya, Doc RJ, hawak ko si Don Pepe. Tubusin mo siya ng 10 milyon. Nagulat ang lahat. Matatakot sina Giselle at RJ, habang kunwari ay magugulat rin sina Zoe at Moira. Samantala, patuloy na magkausap sina Carlos at Annalyn. Nagtataka si Carlos. Sabi niya kay Annalyn, Annalyn, hindi ko maintindihan. Bakit ayaw mo siyang tantanan? Gigil na gigil ka sa kanya. Sumagot si Annalyn. Sabi niya, hindi ko po kayo mapipigilan kung sa tingin nyo nanggigigil ako kay Zoe. Gusto ko lang naman po malaman ang katotohanan tungkol sa lolo ko eh. Hindi ko po alam sa inyo kung bakit nyo siya pinagtatanggol. Hindi ko man alam ang koneksyon na mamagitan sa inyo pero hindi nyo po ako mapipigilang alamin ang katotohanan. Samantala, nagdarasal naman si Lynette dahil nasa panganib siya. Pinagdarasal niya na makasama pa sana niya ang anak niya. Samantala, nakabalik na si Harry sa bahay ni Lynette. Inakyat niya ulit ang gate para makapasok. Dumaan siya sa bandang likuran. Nasa peligro si Lynette pero makikipaglaban si Harry para makawala si Lynette. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.